Matapos naman niya yung gawin, bahagya naman silang nagkatitigan at kasabay nito ang pagwiwika sa kanya ng matanda nang, Sa kabila ng babala ko, magpupumilit ka pa rin. Pagbibigyan kita para naman alam mo kung saan ka lulugar. Siguro bago kayo pumunta rito, nalaman nyo na ang mga batas ng dibino. Ang isang naghahamon kapag natalo, kamatayan ang naghihintay. Walang puwang sa amin ang pakikipagtagisan, pero hindi kita masisisi dahil sa tindi na rin ang iyong pinagdaanan. nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, mahinahon naman yung sumilay sa matanda na para bang hindi man lang yon nababahala. Bagaman alam niya ang kalibre nito, pagdating sa pakikipaglaban, naniniwala siyang hindi siya nito pahihintulutang mamatay. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na sumagot, mahinahon naman siyang nagwika dito nang, Wala naman ho kong ibang hangad dito sa inyo. Ang sa akin lang, magkaroon ng dagdag kapangyarihan para maisakatuparan ko ang mga plano ko. Sa ngayon, aminado ako, wala akong kakayahang makipaglaban kahit sa isa sa mga demonyong yon. Pero siguro sa tulong ninyo, unti-unti yung magbabago. Ganito na lang, tulungan niyo ako at bilang kapalit, papatayin ko ang mga hadlang para sa ating angkan. Ganun naman ang gusto niyo, hindi ba? Mawala ang siyam na anghel ng kadiliman. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, hindi naman ito gaanong makasagot sa kadahilan ng aminado yon na totoo ang mga bagay na inilahad sa kanya ni Orlan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, nagdesisyon na yung sumunod sa nais niyang mangyari. Pero bago nila ito magawa, kinakailangan muna niyang makipagduelo nang sa gayoy malaman ng punong dibino ang kakayahan niya. Naniniwala kasi ito, malayo ang agwat niya kung ikukumpara sa kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, hindi naman maiwasang mabahala ni Orlan dahil alam niya kung ano ang kalibre ng matanda. Kahit unang beses niya palang yun makita, may mangilang-ilang bagay na siyang nalalaman ukol sa pagkatao nito. Nailahad na rin ng kanyang ama sa kanya kung gaano kalakas ang matandang yan kapag yon ay nagseryoso. Base sa mga katagang nabanggit sa kanya ng tatay niya, ang matandang yon ay isa sa mga maswerteng tao na nagtatangan sa diwatang gumagabay sa Bakunawa at Minukawa. Ayon dito, ordinaryong diwata lang kung sisipati ng nilalang na yon, pero marami itong kakayahan na sadyang napaka-imposibleng maintindihan kung susubukan mo yung unawain. Kagaya ng mga higlikas at murawan, may kakayahan ng matanda na gamiting armas at lamangang kahit na sinong nilalang na nasa lugar kung saan siya nakikipaglaban. May kakayahan din itong gumamit ng mga elemento, kalakip ng iilang mga ipinagbabawal na buhay na salita na halos kayang-kayang tumupok ng mga kaluluwa. Ang tungkod ding palaging dala ng matanda, sinasabing isang mahiwagang sandata na halos hindi naman ito ipinapakita kung kani-kanino. Dahil sa mga bagay na yon, kahit ilang beses nang isipin ni Orlan kung papaano yun matatalo, sadyang napaka-imposible nito. Bago naman sila nagdesisyong tapusin na ang kanilang pag-uusap, pabulong naman niyang tinanong ang matanda kung ano ang mangyayari sa kanya sa oras na matalo siya nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Hindi pa nga nag-uumpisa, tinanggap mo ng talo ka. Huwag kang mag-alala, iho.
Ako na ang bahala pagkatapos ng ating subukan. Basta huwag kang mag-alanga na gawin ang lahat ng iyong makakaya. Mas malakas ang iyong ipapakita, mas nakakatuwa. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, kitang-kita niya sa mga mata ng matanda na nagsasabi yon ng totoo. Sa isip-isip niya, tunay ngang napakalayo ng agwat nila, gawa ng wala man lang yung nararamdamang pagkabahala. Hindi naglaon nang mapagkasunduan na nila ang kanilang mga gagawin. Agad naman silang lumabas ng kubo para abisuhan ang lahat ng kapatid nilang naroon. Sipol pa lamang ng matanda, nagmamadali namang nagsikumpulan sa isang maliit na liwasan ang lahat ng dibino. Pagdating naman nila sa harapan nito, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa kagustuhan ni Orlan na kaharapin ito. Ayon sa matanda, pagbibigyan niya ang binatang yon bilang pagpapakita ng respeto sa amo nitong yumao. Inilahad din ito ang kanilang mga napagkasunduan, kalakip ang parusang kahaharapin nito sa oras na siya ay matalo. Dagdag pa nito na walang ibang makakapagpasya maliban sa kanya ukol sa kung ano ang kanyang gagawin sa buhay ng binatang tatalunin niya. Mariin din itong inilahad. Hindi niya yun papaslangin, gawa ng may ipapagawa siya ritong napakamapanganib na halos kapag isinagawa niya yon, para na rin siyang namatay. Pagtatapat pa nito na sa mga panahong yon, hindi na sila maaaring mamarusa sa mga kapwa nila sa kadahilan ng malakas ang kutob nito na merong paparating na panganib. Ang kinakailangan nilang gawin, magkaisa para mapaghandaan ang mga ganoong pangyayari. Matapos naman itong makapagsalita, wala namang tumutol sa nais ng punong dibino. Bawat isa sa mga nasasakupan nito, kitang-kita nila Orlan na buo ang suporta nito para sa anumang pasya ng kanilang pinuno. Hindi naglaon nang wala na yung sasabihin, agad namang umalis ang mga taong naroon para kumuha ng mga ornamento na kalimitan nilang ginagamit kapag merong mangyayaring duelo. Kabilang sa mga ito ay ang mga tambol at plauta na kalimitan naman nilang pinapatugtog para mapalakas palalo ang kanilang mga hangarin na makipaglaban. Naglatag na rin ang mga lubid sa gitnang bahagi ng liwasan kung saan doon naman magaganap ang pagharap ni Orlan at ng pinuno ng kanilang angkan. Ilang oras pa ang lumipas nang maisagawa na ng mga ito ang paghahanda. Nagmistulang isang tanghalan ang lugar na yon. Sa bawat gilid nito, may mga nakatayong estatwa na ayon sa mga kausap nila, yon ang mga wangis ng mga diwatang gumagabay sa kanila. Palagi din nila itong inilalabas tuwing merong may nagaganap na subukan ng agimat. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, unti-unti na ring napapansin ni Orlan ang pagsidatingan ng mga dibinong manonood. Maya-maya pa, dumating na rin ang pinuno ng angkan nila kung saan napansin naman niya ang kasuotan nitong gawa sa abaka. Ayon sa kanya, hindi yun isang pangkaraniwang damit, gawa ng ginto ang mga sinulid na ginamit dito. Agaw pansin din sa kanya yung tungkod ng matanda na may parang nakapikit na mata sa mismong hawakan malapit sa kamay nito. Kakaiba rin ang kulay ng tungkod na yon dahil para itong mapula-pula na nagkukulay lila na. Hindi niya mawari kung anong kahoy ang ginamit dito, lalo pat yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong bagay. Hindi naglaon, pag-akyat naman ng matanda sa entablado,
Napangiti lang naman yun sa kanya na para bang hindi na ito makapaghintay na makaharap siya. Pagtawag naman ng kanilang mga pangalan, agad din naman silang bumaba para tumungo na sa gitna ng liwasan. Mula sa lugar na yon, inilahad ang mga bagay na pwede at hindi nila dapat gawin. Matapos naman nilang magkasundo, doon na inumpisahan ng tagapamagitan ang pagpapakilala sa kanila. Inilahad din ito, anuman ang mangyari sa kanilang dalawa, walang ibang sisisihin kundi ang mga sarili nila. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nakakaramdam man ng kaba, pinipili naman niyang kumalma, alang-alang sa layuning nais niyang gawin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, kagaya ng inaasahan, natapos na nga ang pagpapakita nila. Sa pagpasok naman ni Orlan sa loob ng lubid, doon naman niya nakita ang matanda na dahan-dahang itinataas ang mismong mga kamay nito. Paghawak naman ito sa mga lubid na yon, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang sapilitang paghila sa kanila patungo sa ibang dimensyon. Sa isang iglap, tumambad naman sa kanila ang isang napakalawak na isla kung saan pinalilibutan yon ng napakalawak na dagat na gawa sa likidong apoy. Sa abot ng kanyang tanaw, hindi na rin siya nakasilay ng lupa na animoy sa mundong pinuntahan nila. Tanging yun lamang ang nag-iisang isla na pwedeng maapakan ng isang pangkaraniwang tao. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa matanda at kasabay nito ang pagrinig niya sa mga bagay na sinasabi nito sa kanya. Ano iho? Ngayon ka palang ba nakaharap ng kalaban na kayang maglakbay sa mga dimensyong angkop sa kanyang kakayahan? Mula sa lugar na ito, wala kang ibang magagawa kundi ang makipaglaban sa akin ng sapilitan. Pero huwag kang mag-alala. Di ko gagamitin ng mga likidong apoy na yan sapagkat hindi naman kita papatayin. Ano sa palagay mo? Simulan na ba natin ang duelo? Masayang wika ng matanda sa kanya habang dahan-dahan namang nilalamon ng apoy ang mismong kasuotan at tungkod nito. Paglaho naman ang kasuotan ng matanda, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking may napakatikas na tindig. Kulukulubot man ang pagmumukha nito. Naniniwala si Orlan na hindi niya yon mapapantayan ng lakas kung pisikal na abilidad lamang ang pag-uusapan. Sa kaliwa rin nitong kamay, naroon ang isang hindi gaanong kahabaang tabak na merong bitak-bitak na talim. May hahalin tulad niya ang armas na yon sa uling na napabaga na ng apoy. Agaw pansin din para sa kanya ang dami ng pilat sa katawan ng matandang yon. Hindi niya mawari pero sa estado nito parang napakarami nitong napagtagumpayang digmaan. Maya-maya pa, pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman ang matandang yon habang dahan-dahang ibinabaluktot ang mismong tuhod nito. Paglundag naman ng Dibino, wala naman siyang nagawa kundi bunutin ng punyal ng Markupo. Akala niya magagamit dito ang laso ng reyna ng Markupo. Pero pag-unday niya ng saksak sa dibdib ng matandang yon, doon niya nasipat ang kaliskis mismo ng Bakunawa. Pinoprotektahan ako ng aking gabay sa mga ataking ikakapinsala ng katawan ko. Magaling iho. Napapahanga mo ko.
Hindi ko sukat akalain na mapapalabas mo ang bisa ng kaliskis sa lalong madaling panahon. Nagagalak na wika ng matanda sa kanya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla naman itong hinawakan ang talim ng kanyang punyal, dahilan para agad naman yung mabitawan ni Orlan. Pagtapo naman ito ng bagay na yon malayo sa kanya, nagmamadali naman niya yung hinabol hanggang sa magawa na niya yung makuha. Subalit, pagsubasub naman niya noon sa lupa, yun naman ang nagbigay daan para sa matanda na makalamang sa kanilang duelo. Pagsilay naman niyang uundayan na siya nito ng saksak, napilitan naman siyang tawagin ng kanyang gabay na siya namang naging daan para matakasan niya ang talim ng tabak nito. Hindi naglaon, pagtayo naman niya sa harapan ng matandang yon, kitang-kita niya kung papaano malusaw ang lupa kung saan nakatarak ang mahiwaga nitong sandata. Pagbunot naman ito ng matanda, nagpatuloy naman yon sa ginawa nitong pag-atake hanggang sa dumating ang puntong nakakatama na yon ng mga suntok at sipa sa kanyang katawan. Kahit malakas ang depensang taglay noon ni Orlan, pakiramdam niya, lumalambot lang ito mula sa animoy nagbabagang kamao ng matanda. 10 minuto pa ang lumipas, wala na nga siyang nagawa kundi ang manghina. Ang tanging nagpapalakas na lang din sa kanya noon ay ang kanyang gabay na nananatili pa ring nakakapit sa kanyang pisikal na katawan. Ayon kay Orlan, na kung nagkataong hindi yun pinalakas ng kanyang ama, paniguradong sa unang suntok pa lamang ng matanda, talo na siya. Dagdag pa niya na, sa lahat ng kanyang nakalaban, nasisiguro niyang nasa ibang lebelang kakayahan ng taong yon. Bukod kasi sa langit at lupa ang agwat ng kanilang mga abilidad, may mga gumagabay din ditong mga diwata na di hamak na mas malakas sa mga anghel na tinatangan niya. Noong una, inakala ni Orlan na imposible ang ganoong bagay. Pero pagkalahad naman ng matanda ukol sa mga rason nito, doon na siya dahan-dahang naniwala. Ayon sa pinuno ng mga dibino, magkaiba ng antas ang dalawang lahi, pero may mga diwata ring halos kasing lakas na rin ang mga ito. Kabilang sa mga nilalang na yan ay ang diwatang gumagabay sa mismong Bakunawa. Mariin din itong inilahad. Hindi naman niya ipinagpipilitan ng bagay na yon. Basta ang nais lang ng matanda, siya mismo ang magpatunay kung totoo ba ito o pawang sabi-sabi lang. Dagdag pa nito na marami nang sumubok sa kanyang gabay. Subalit sa kasamaang palad, wala yung nagawa kahit sa tangan niya man lang na mahiwagang armas. Pagtatapat pa nito sa kanya na siya pa lamang ang kauna-unahang tao na makailag sa sandata nito. Nang marinig naman yon ni Orlan, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Isang malaking karangalan pala kung ganon. Huwag ho kayo mag-alala. Mas tataasan ko pa ang aking ipapakitang kakayahan sa inyong inaasahan." Matapos naman niya itong mailahad, doon na siya nag-umpisang sumugod sa matanda. Lahat ng kanyang magagawa ibinuhos niya na rito na para bang yon ang kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi naman maipagkakaila ni Orlan na natutuwa sa kanya ang dibinong yon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang ipinakita, nararamdaman niya pa ring hindi siya nito gaanong siniseryoso. Maya-maya pa, paghagis naman ito sa ere ng tabak nitong hawak, agad naman niyang naramdaman ang tila bang mabilis na pagtuyo ng hangin.
Hindi naglaon. Dahan-dahan naman siyang bumagsak sa lupa, dala ng kakapusan ng hininga. Nang masipat naman yon ng matanda, agad naman yung sumugod sa kanya na siyang naging sanihi upang hindi niya na yon mailagan pa. Segundo lamang noon ang dumaan nang mailapit na ng matandang yon sa kanyang kaliwang pisngi ang pinakadulong talim ng armas nito. Paghawi naman ito ng matanda, doon na niya nakita ang pagpapalit anyo ng tabak bilang isang tungkod. Paglaho naman ng apoy nito, agad namang nanumbalik ang hangin sa kabuuan ng lugar. Unti-unti na ring hinuhugot ang kanyang wisyo hanggang sa napansin na lamang niya na nakabalik na pala sila sa baryo. Nang akmang tatayo na siya, agad naman siyang nilapitan ng matanda, sabay wika sa kanya ng, Nakapasa ka sa aming pagsubok. Malugod ka na naming tinatanggap bilang mga bagong miyembro sa aming baryo. Magmula sa araw na ito, meron ka ng karapatang manaliksik ng kahit na anong karunungan. Isama mo na yung kaibigan mo, batid kong mangmang pa siya pagdating sa larangang ito. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dahan-dahan naman itong iniabot sa kanya ang kanang kamay nito para tulungan siyang tumayo. Nang masipat naman yon ng mga taong namamahala sa duelo, agad naman itong inilahad sa mga manunood ang kinahantungan ng kanilang pagtutuos. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagdesisyon ng matanda na habang wala pa silang mapagtitirahan, doon na muna sila sa bahay nito manuluyan. Nang marinig naman yon ni Orlan, hindi naman niya maiwasang tanggihan ito. Pero ayon sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng pinuno ng mga dibino, mas mainam na tanggapin niya ito. Bibihira lang kasing mag-alok ang matanda, at kalimitan naman kapag ginagawa niya ang ganoong bagay, natitipuhan niya ang taong inaalok niya nito. Sa paglipas pa ng mga araw, isinabay nila Orlan ang pagsasanay at pagkukumpuni ng kubong kanilang titirhan. Si Baldo naman noon, sa lahat ng oras nakasunod lang naman sa kanya, nakahandang magbigay ng tulong kung yon ay kailangan. Hindi naglaon. Nang makalapit na sila sa bagong gawang kubo, agad naman silang sumabay sa mga dibinong araw-araw na nagsasanay sa lugar na yon. Kagaya ng inaasahan, lahat ng mga mandirigma nasa ilalim pa rin ng panunungkulan ng matanda. Yun kasi ang gumagawa ng lahat ng kanilang pagsasanay upang mas lalong lumakas ang mga kakayahang pinag-aaralan nilang matutunan. Ilang linggo pa noon ang dumaan, mas lalong nakilala ni Orlan ang pinuno ng mga dibino. Ayon sa kanya, tinatawag yung ingkong sa lugar na yon. Marami rin ang istoryang umiikot ukol dito, pero karamihan sa mga ito, pawang haka-haka lamang. Ayon sa mga dibinong nakalapit niya ng loob, napakatagal nang nabubuhay sa mundo ng kanilang pinuno. Dahil sa katandaan nito, kahit sino sa kanila hindi kilala ang mga magulang ni Ingkong. Naniniwala rin sila na ang pinuno ng kanilang angkan ang siyang may pinakamalapit na ugnayan sa Panginoon sa kanilang lahat. Matapos naman niyang malaman ang mga bagay-bagay, mas nagkaroon pa siya ng pag-asa na makakaya nga nilang paslangin ang 9 na anghel ng kadiliman. Ang kinakailangan lang nilang gawin, pag-igihan ng pagsasanay at kumalap ng malalakas na mutya na maaari nilang makuha.
Sa loob ng halos ilang buwan nilang pagpapalakas, marami nang natutunan si Orlan sa pamamaraan ng mga dibino. Ang iilan sa mga ito hindi pa naituro ng kanyang ama, kaya na may aminado siya na malaki ang naitutulong nito sa kanila. Tinulungan din siya ng mga dibinong panday na hasain ang kanyang punyal upang mas lalo itong kapaki-pakinabang sa anumang duelong kahaharapin niya. Matapos naman nila itong magawa, nagkaroon naman sila ng 3 araw na pahinga sa mismong baryo. Ibinuhos nila ito sa paglilibot ng lugar, gawa ng magmula noong dumating sila doon, hindi pa sila nabigyan ng pagkakataon para masilayan ang mismong kagandahan ng baryo. Sa kanilang paglalakad, napansin naman nila Orlan na mula sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita na ang napakalawak na karagatan. Dahil dito, nagpumilit silang gumawa ng mapagpapahingahan sa lugar na yon para kapag meron silang problema, yon ang magsisilbing takbuhan nila. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagmamasid, muli na naman niyang naalala ang pagkamatay ng mga magulang niya. Kahit pinipilit niya itong hindi pansinin, patuloy pa ring nangingibabaw ang kanyang emosyon hanggang sa mamalaya niya na lang na tumutulo na pala ang kanyang luha. Nang maramdaman naman ni Baldo ang bigat ng kanyang puso, agad naman siya nitong nilapitan para pagmatyagan. Ilang beses din itong tinapik ang kanyang likod para naman kahit papaano mapansin ito na nandoon siya. Pagsilay naman sa kanya ni Orlan noon, buong tapang naman yung nangako sa kanya na hindi ito titigil hanggat hindi nila naipaghihigante ang mga demonyong naging daan para mawala sa kanyang piling ang kanyang mga magulang. Dagdag pa ni Orlan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at nakahanda siyang isakripisyo ang kahit ano kung yon ay kinakailangan. Nang marinig naman ni Baldo ang sinabi nito, minabuti naman niyang kausapin niyo ng mahinahon upang maliwanagan yon sa nais nitong mangyari sa buhay. Alam mo, Orlan, hindi dapat ganyan ang pag-iisip mo. Sabi sa akin ni Ingkong, ang mga taong malapit sa galit, madaling matukso ng demonyo. Isipin mo, kapag magpadala ka sa emosyong yan, lahat ng bagay magiging tama sa'yo. Huwag ganun. Masyado ka lang nalalabuan sa iyong pananaw sa mundo. Alam kong hindi ko nauunawaan ang dinadalang bigat ng iyong puso. Pero sana naman, makinig ka sa akin. Kaibigan mo ako. Ayokong mangyari sa iyo ang mga bagay na mas pagsisisihan mo. Patay na ang iyong mga magulang. Hindi na yun magbabago. Wika ni Baldo. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano medyo nahimasmasa naman siya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya rito, dahan-dahan naman niya yung inakbayan, sabay sagot doon ng, "Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang makapagsabi ng mga ganoong bagay. Ayoko nang mabuhay sa nakaraan, Baldo. Sigurado naman ako na kahit hindi maganda ang kinahinatnan ng mga magulang ko, nasa maayos na sila ngayong kalagayan. Ang hindi ko lang maatim ay yung parte ng nakaraan ko kung saan tinitingnan ko sila habang wala akong magawa kundi hayaan silang mamatay. Napakasakit nun sa akin bilang tao, bilang anak." Pagkasambit naman ni Orlan ng mga katagang yon, mas lalo naman niyang hindi napigilan ang kanyang emosyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, di na niya napapansin ang tila bang pagpatak ng kanyang mga luha. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang bigat ng kanyang loob, nagdesisyon na silang bumalik sa baryo ng mga dibino.
Ilang araw pa ang dumaan. Patuloy pa rin sila noong nagsasanay. Walang patid ang ginagawa nilang yon, kung saan magsisimula sila ng 3:00 ng madaling araw hanggang 8:00 na ng gabi. Ayon sa kanya, na ang una nila noong ginagawa ay pag-akyat ng 2 bundok na malapit sa baryo. Kasama nila noon si Ingkong at ang 2 tauhang pinagkakatiwalaan nito. Bale, uuwi sila ng 6:00 at pagbalik naman nila sa kanilang lugar, magsisimula na ang pang-almusal nilang pagsasanay. Hindi sila kakain at iinom ng tubig sa mga oras na yon hanggang sa makumpleto na nila ang unang yugto nito. Kalimitang nagtatapos ang unang pagsasanay nila Orlan, bandang 10:00 na ng umaga. Bale, may 20 minuto lang sila noong kumain at pagkatapos nito, magpapahinga naman sila ng 10 minuto. Paglipas ng mga oras na yon, muling magtutuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa sumapit na ang gabi. Para mapanatili naman ang lakas ng kanilang pangangatawan, nililimitahan lang sila ng mga dibino sa 2 kain. Purong gulay lang din ang rasyon nila, kung kaya't habang tumatagal, mas nararamdaman nila ang kanilang pamamayat. Pero alam nyo, pinuno, na ayon kay Orlan, mas maganda ang ganoong pamamaraan ng pagkain. Bukod kasi sa naiiwasan mo ang taba sa katawan, lumalakas din ang iyong sistema, lalo na't hindi na yon gaanong umaasa sa sustansya ng pagkaing pumapasok sa iyong katawan. Dagdag pa ni Orlan na ang pamamaraang yon ang nagbibigay ng mahabang buhay sa mga dibinong naninirahan sa baryo. Hindi rin sila gaanong nagkakasakit, gawa ng yung mga katawan nila sanay na sa kahit na anong uri ng karamdaman. 6 na buwan pa ang dumaan, tuluyan na ngang nahasa ng husto itong si Orlan. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, pakiramdam nilang 2 noon, ibang tao na sila. Bukod kasi sa napakalawak na ng kanilang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan, eksperto na rin sila sa paglikha ng mga gamot, gamit lamang ang mga halaman o kahoy na kalimitan nilang nakikita sa daan. Nang mapagtanto naman nila Ingkong na handa na silang 2, doon na nito binuksan ang kauna-unahan nilang misyon. At yun ay walang iba, kundi ang lumikom ng 20 bangkay ng mga aswang sa loob lamang ng isang gabi. Sila ang masusunod kung ano ang taktikang gagawin nila. Basta ang importante, bumalik sila sa baryo dala-dala ang ipinakuha ng matanda. Nang marinig naman nila Orlan ang naging utos nito, ngumisi lang naman siya habang nagwiwika sa matanda ng, "Bigyan nyo kami hanggang hating gabi. Babalik kami rito, dala-dala ang ipinag-uutos ninyo. Taasan mo naman ang inaasahan mo sa amin, Ingkong, sapagkat hindi lang mga pangkaraniwang aswang ang aming kukunin." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagbigay naman niya ng hudyat kay Baldo na iligpit na ang lahat ng kinakailangan nilang gamit. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman nito sa kanilang kubo, bitbit na nito ang isang malaking bayong na naglalaman ng kanilang mga kailangan. Hindi naglaon, bago pa man sumapit ang takip silim, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan para maghanap ng mga gabunan. Mabilis at tahimik ang kanilang pagkilos noon, nang sa gayoy hindi nito matunugan ang kanilang pagdating. Kalahating oras pa ang lumipas dahil sa kakayahan nilang tumawid sa mga punso ng duwende. Milya-milya na ang layo nila sa unang baryong malapit sa paanan ng bundok. Bale, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na doon ay manatili sa kadahilan ng alam naman nila Orlan
na pawang may hinang uri ng aswang lamang ang naninirahan sa lugar na yon. Ipinagpaubaya na rin nila ito sa mga albularyong naninirahan doon, nang sa gayoy kahit papaano, meron din yung mapagkakaabalahan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang karatig bayan, agad naman niyang inutusan si Baldo na itago ang daladala nilang mga gamit. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman niya yung isinuksok sa ilalim ng ugat ng puno para naman kahit papaano walang makapansin dito. Matapos nun, kampante naman silang naglakad papasok ng bayan na parabang mga ordinaryong tao lang na napapadaan. Sa kanilang paglalakad, maigi naman nilang pinakiramdaman ang buong lugar. Sa pamamagitan ng pag-amoy ng simoy ng hangin at paghawak sa mga presensya ng halaman, natunugan nilang meron nga doong naninirahang gabunan. Kung hindi nagkakamali itong si Orlan, nasa humigit 3 ang bilang ng mga ito. Napag-alaman niya ring isang pamilya lang ang pinagmumula ng mga nilalang na yon, kung kaya't inaasahan niyang magiging madali ang trabahong yon para sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman nila sa mga eskinitang malapit sa sentro, may nasipat silang isang baliw na lalaki na nakahiga sa gilid ng isang abandonadong bahay. Pagsilay naman ni Orlan sa taong yon, napansin naman niyang nagpapanggap lang yung natutulog. Kaya niya yun nasabi ay dahil sa yung pamamaraan ng paghilik nito, hindi normal. Dahil sa napansin niya, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Paghawak naman niya sa lalaki, agad naman siyang nag-usal sa isip niya ng 3 buhay na salita, sabay tanong dito ng, "Bakit ka ganyan? May kinakatakutan ka ba?" Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung naupo habang nakamasid sa kanilang dalawa. Akala nga noon ni Baldo mag-e-eskandalo ang lalaking yon, pero pagsilay naman ito sa kanya, napansin niyang kalmado naman ito. Halos takang-taka talaga siya noon, gawa ng alam niyang baliw ang taong yon, kaya na may naging palaisipan para sa kanya kung papaano yon napaamo ng kaibigan niya. Hindi naglaon, nag-umpisa na ring magsalita ang lalaki upang ilahad sa kanila ang mga dahilan nito kung bakit yon nagpapanggap. Paglilinaw nito sa kanila, may mga gumagalang demonyo sa lugar na yon tuwing gabi. Binibiktima nito ang mga buntis, kasama ang mga batang 15 taong gulang pababa. Dagdag pa nito na, gabi-gabi niya yung nakikita kung saan may mga pagkakataong lumalapit pa yun sa kanya para magtanong. Ayon pa sa lalaki na, maaaring kaya siya nito hindi ginagalaw ay dahil sa alam ng mga itong baliw siya. Ngunit para sa kanya, hindi niya kayang lunukin ang mga karumal-dumal na mga pangyayaring kanyang nasisilayan tuwing kumakain ang mga ito. Upang yun naman ay maiwasan, nagdesisyon siyang 5:00 pa lamang ng hapon, matutulog na siya. Naging epektibo naman yon dahil magmula noong ginawa niya ito, wala nang istorbo sa kanya. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, bigla naman itong hinawakan ng kanyang pantalon, sabay wika sa kanya ng, "Tulungan mo kami. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Palayain mo kami." Dahil sa sinabi nito, tumango lang naman si Orlan habang taimtim na nagsasambit ng 5 buhay na kataga sa kanyang isipan. Maya-maya pa,
pag-ihip naman niya nito sa bumbunan ng baliw, bigla naman yung napalupasay sa lupa na parabang nawalan yon ng malay. Matapos ang pangyayaring yon, ipinagpatuloy naman nila ang kanilang paglalakad para hanapin ang mismong pugad ng mga gabunan. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-iikot, hindi naman maiwasang mapatanong ni Baldo ukol sa kakayahang ipinamalas ni Orlan. Naniniwala kasi siya, hindi yun pangkaraniwan, lalo pat buong buhay niya, wala pa siyang nakitang antingerong kumausap sa isang taong baliw. Mariin niya ring itinanong kung magiging normal na ba yun sa oras na magising ito. Nang marinig naman ni Orlan ang kanyang mga katanungan, tumawa lang naman yon habang nagpapaliwanag sa kanya. Hindi ganun umiikot ang kakayahan ng usal na yon, Baldo. Kapag binawi ko na ito, babalik ang dating wisyo ng lalaking yon. Pansamantala man ang epekto, malaki ang maitutulong nito sa mga ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Orlan sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. 10 minuto pa ang dumaan, narating na nga nila ang isang lumang bahay na nasa gilid lang ng kakahuyan. Malawak ang sakop ng tahanang yon, kung kaya't inaasahan na nila na hindi lang 5 o 6 na aswang ang naninirahan sa lugar. Nang mapagtanto naman nila ito, minabuti naman nilang mag-ingat nang sa gayoy hindi mabulilyaso ang kanilang mga plano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon na nila nasipat ang pagpasok naman ng 2 kuba na hindi naman nila mawari kung saan yon ang galing. Pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, paisa-isa na ring nagsilabasan ang iilan pa nitong mga kasama na merong daladalang mga sako. Habang naglalakad ang mga ito sa bakuran ng kanilang pugad, napansin naman nila na anyong tao pa ang mga nilalang na yon. Pero paglabas nito sa pintuan ng bakod nila, doon tumambad sa kanilang mga mata ang mga nagsisilakihang aso na mabilis na tumatakbo papalayo. Alam nila Orlan na pawang mga utusan lamang ang mga nilalang na yon, kung kaya't hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman silang ibang ginawa kundi bilangin ang mga gabunan na naninirahan sa lugar na yon. Inaasahan kasi nilang hindi lang 3 ang bilang ng mga ito, kung kaya't kinakailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga ikikilos. Konting pagkakamali lang kasi, maaaring makatakas ang iba na siya namang magsisilbing malaking kawalan para sa kanila. Ayaw na ayaw yung mangyari ni Orlan, kaya sa abot ng kanilang makakaya, sinisiguro nila ang bawat kilos na kanilang isasagawa. Sa pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, unti-unti na nilang napapansin ang pagbukas ng pinto ng bahay. Isipin ninyo, wala silang nakikitang naglalakad na anino sa loob nito, pero yung mga gaserang naroon parang lumilipat-lipat ng pwesto. Di lang yon, may mga naririnig din silang pag-aangil at mga malalakas na kalabog sa paligid. Maya-maya pa, nang akmang lalapit na sila sa bahay, bigla naman silang napabalik sa pinagtataguan nila matapos nilang masipat ang 2 nakakabayong nilalang na dahan-dahan doong lumalapit. Hindi nila mawari kung ano ang nilalang na yon, pero sa anyo ng mga ito, parang meron yung kaugnayan sa 9 na anghel ng kadiliman. Paglalarawan naman ni Orlan sa 2 nilalang na yon, nakasuot yon ng talukbong mula ulo hanggang paa, gayon din ang mga kabayo nitong kasakasama. May hawak-hawak din yung kadena at espada, hudyat na malalim na rin ang karanasan nito sa pakikipaglaban.
Paglapit naman ng mga ito sa pinto, agad naman nilang nakita ang pagbaba ng isang nakakabayong nilalang kung saan dali-dali din naman yung lumapit patungo sa entradang pinto ng bahay. Sa pagkatok nito, agad namang bumukas ang pinto kung saan doon tumambad sa kanila ang isang gabunan na may hawak-hawak na sakong naliligo sa dugo. Nakayuko itong iniabot ng gabunan sa nakakabayo, pagpapakita ng paggalang nito. Pagkaabot naman ng nilalang sa bagay na yon, nagmamadali naman itong bumalik sa kabayo nito, sabay alis. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga ito mula sa paningin nila. Segundo lang ang lumipas, bumalik na ang katahimikan sa lugar at kasabay nito ang pagsarado naman ng pinto ng bahay. Pagsilay naman doon nila Orlan, dali-dali naman silang umusad hanggang sa malaya na nilang narating ang mismong dingding nito. Kahit maraming bantay na sigbi ng mga gabunang yon, wala pa rin itong nagawa para makatunog sa kanilang presensya. Masyado na kasing napaghusayan ni Orlan ang paggamit sa kanyang mutya ng abo na halos umabot na noon sa puntong kayang-kaya na niyang maikubli ng sabay-sabay ang halos 10 katao. Pagkaraan pa ng ilang minuto, agad namang hinugot ni Baldo ang daladala niyang palakol, sabay nagmamadaling lumapit sa isang pintong naroon sa gilid. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya yung tinadyakan at kasabay nito ang walang habas niyang pagsugod sa mga nilalang na kanyang nasilayan. Habang nagkakagulo naman sila noon sa loob, kampante namang naghihintay sa labas itong si Orlan. Bagaman alam nitong pinagtutulungan na noon ang kanyang kaibigan, kahit papaano di naman siya gaanong nababahala, lalo pat subok na niya ang kalibre nito. Maya-maya pa, pag-atungal naman ng mga gabunan sa loob, nasipat naman niya ang pagbukas ng entradang pinto, kung saan doon tumambad sa kanya si Baldo. Hila-hila ang 7 gabunang tinalian nito sa leeg. Orlan, anong gagawin ko sa mga ito? Papatayin ko na ba? O buhay natin silang dadalhin pabalik? Bungad na tanong naman ito sa kanya. Dalhin mo muna rito. Kakausapin muna natin sila. Wala naman sinabi si Ingkong kung buhay ba o patay, di ba? Kung ano mas madali para sa'yo, yun ang ating susundin. Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ni Baldo ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon. Paglapit naman ito sa kanya, buong puwersa naman itong hinila ang mga gabunang halos magbigtina, buhat sa higpit ng pagkakatali ng lubid sa leeg ng mga ito. Nang mapansin naman yun ni Orlan, dali-dali naman siyang lumapit sa mga nilalang na yon para humanap ng makakausap. Bale, ang pinili niya yung ubod na ng tanda, nang sa gayoy magkaintindihan sila. Maya-maya pa, nang makasilay na siya, agad naman niya yung pinakawalan at pinaluhod sa kanyang harapan. Pagsilay naman sa kanya ng gabunang yon, paulit-ulit naman sila nitong pinagmumumura habang binabato ng sumpa. Subalit, nang maunawaan naman niya ang mga bagay na sinasabi nito, mariin naman niya yung inabisuhan na ang mga ganoong mahihinang usal hindi tatalab sa katawan nila. Paninindak pa niya na kung hindi yun titigilan ng matanda, mapipilitan siyang balatan yon ng buhay tapos pagugulungin sa asin. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik na parabang isang asong nabahag ang buntot. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito
ang mga bagay na nais niyang malaman. Unang tanong ni Orlan sa nilalang, may kaugnayan ba ang mga ito sa 9 na anghel ng kadiliman? Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, mariin naman niya yung inabisuhan na sa oras na hindi yun magsabi ng totoo, kamatayan ang naghihintay dito. Dagdag pa niya na wala ring pagpipilian ng matanda, gawa ng kung susubukan itong magmatigas, mas lalo lang silang mag-iisip ng paraan para mapagsalita ito ng tuluyan. Sa ayaw at sa gusto mo magsasalita ka. Ngayon pa lang, habang hindi pa kita pinaparusahan, mas mainam na sabihin mo na ang lahat ng iyong nalalaman. Konting paalala lang din, kaibigan. Kinakailangan mong magmadali. Kapag naabutan tayo dito ng mga kasama nyo, lahat sila sasama sa amin. Isang buong pamilya kayong maglalangoy sa impyerno kapag nagkataon. Seryosong wika ni Orlan sa nilalang. Dahil sa sinabi nito, bakas naman sa pagmumukha ng gabunan ang matinding pagkasindak. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, nanginginig sa takot naman yung sumagot sa kanila ng, Sila ho ang kumukuha sa amin ng buwis. Bawat kalahi namin may direktang kaugnayan sa aming Panginoon. Kabilang kami sa kanilang mga manggagawa. Kaya gabi-gabi kailangan naming mag-abot ng abuloy. Kapag wala kaming naibigay, kukuha sila ng isa sa amin bilang kabayaran ng aming mga utang. Wala ho kaming pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto namin, kailangan talaga naming magbigay. Dagdag pa ng nilalang na yun na hindi sila ang uri ng mga aswang na kumakain ng tao. Gayunpaman, kinakailangan nilang gawin ng pakay nito. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman niyang dinukot ang kanyang punyal, sabay unday ng saksak sa kamay nitong nakahawak sa binti. Pagtagos naman ng talim ng punyal ng reyna ng Markupo sa kalamnan nito, bigla namang umatungal ng napakalakas ang nilalang na yon, habang paulit-ulit yung nagtatanong ukol sa kamaliang nasabi nito. Pagkarinig naman ni Orlan sa hinaing ng nilalang, bigla naman niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay sagot dito ng, "Dahil sinungaling ka, kinamumuhian ko ang mga sinungaling na kagaya mo. Magdasal ka na hanggat may lakas ka pa. Meron ka na lamang 2 minuto sa mundong ito." Nang marinig naman ang gabunan ng kanyang sinabi, pilit naman yung nagwala habang paulit-ulit siya nitong pinagmumumura. Maya-maya pa, pagkalat naman ng lason sa katawan nito, bigla naman yung napatigil sa kakasigaw. Pagbagsak naman ito sa lupa, ilang beses pa nitong sinubukang huminga, pero patay na ang 2 niyang baga. Dahil sa pangyayaring yon, wala na ngang nagawa ang nilalang, kundi ang maghintay sa kanyang kamatayan. Pagdilat naman ng mga mata nito, agad naman yung nagdeliryo habang naghihingalo. Hindi naglaon, tuluyan na rin yung binawian ng buhay, kung saan labis naman yung ikinagalit ng mga kadugo nito. Habang nagwawala naman ang mga nilalang na yan, paisa-isa naman nila itong ginilita ng leeg na parabang mga baboy. Matapos nun, hinayaan na lamang nila yung manuyot hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang inimbak ang mga bangkay nito habang naghihintay sa mga kapatid nitong kumakain sa bayan.
Makalipas pa ang kalahating oras, kagaya ng inaasahan, bumalik ang mga aswang na nasa humigit 15 ang bilang. Pagsilay ng mga ito sa kanila, mabilis naman yung sumugod para matingnan ng malapitan ang mga nangyayari sa pugad nila. Nang masipat naman yun ni Baldo, hinayaan naman niya ang kanyang kaibigan na pumatay sa mga ito. Sa isang kisap mata, mabilis naman yung naglaho kung saan dalawa sa mga aswang na malapit sa kanila ang agara naman itong napugutan ng ulo. Hindi pa yun nakontento, parang nababaliw naman itong sinugod ang iba pa kung saan bawat isa sa mga nilalang na yon wala nang nagawa kundi ang mamatay sa mga kamay niya. Sinubukan pa ng mga itong makipaglaban gamit ang mga lakas nila, pero hindi yun umubra kay Orlan. Yung mga gabunan nga, wala nang panama sa kaibigan niya. Paano pa kaya yung mga utusan nito? Hindi naglaon. Nang malipol na yon ng sabay-sabay, agad naman niya yung tinalian sa mga paa para dalhin sa kinaroroonan ng mga gabunang pinaslang nila. Upang walang makatunog sa mga nangyari, nagdesisyon sila Orlan na ilibing ang mga pugot nitong katawan. Matapos naman nila yung gawin, nagmamadali naman silang umalis sa bayan para hanapin ang iba pang mga gabunan. Sa kakalibot nila, hindi nila napansin, milya-milya na din pala ang kanilang layo mula sa baryo ng mga Dibino. Nang makuha na nila noon ang 20 pugot na ulo ng gabunan, isinama pa nila ang 15 ordinaryong aswang upang maipakita kay Ingkong na mas higit pa sila kesa sa inaasahan nito. Pagbalik naman nila sa baryo ng mga Dibino, agad naman nilang inilatag sa liwasan ang mga ulo ng mga aswang. Nang masipat naman yon ng matanda, dali-dali naman yung lumapit sa kanila habang pilit na inilalahad ang kagalakan nitong nararamdaman. Ayon sa matandang yon, tunay ngang maaasahan si Orlan at ang kanyang kaibigan. Dagdag pa nito na, walang duda, handa na nga sila sa misyon nila. Gayunpaman, mariin naman silang binalaan ng matanda na hindi basta-basta ang mga bagay na nais nilang gawin. Kahit kasi napakalakas na nila, aminado pa rin yung meron itong kaakibat na panganib. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang magmasid. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, nagdesisyon na rin silang bumalik sa kanilang kubo para magpahinga. Kinabukasan paggising naman nila, balik normal na ang ganap sa kanilang mga buhay. Dahil sa nagkataon naman noong papalapit na ang gapasan sa Karatig Baryo, nagdesisyon naman silang bumaba para magtrabaho. Ilang buwan na rin kasi silang hindi nakakakain ng bigas, kaya naman kahit papaano hinahanap-hanap na rin yon ng kanilang mga katawan. Nang makuha na rin nila ang pahintulot ni Ingkong, hindi na sila nagsayang pa ng oras sa lugar na yon. Pagdating naman nila sa baryo, unang bumungad sa kanila ay yung mga magsasakang naghahanda na. Bawat isa sa mga ito matyagang naghihintay para sa pagdating ng may-ari ng sakahan. Nang mapagtanto naman yon nila Orlan, dali-dali naman sila doong lumapit para makibalita. Pagtungtong naman noon ng 8:00 ng umaga, sakto naman ang pagdating ng may-ari ng sakahan, kaya na may maaga pa silang nakagapas.
Sa kasagsagan naman ng kanilang pagtatrabaho, pinili naman nilang huwag gumamit ng mutya, nang sa gayoy muli nilang masubok ang hangganan ng kanilang mga lakas. Naging pabor naman yon para sa kanilang dalawa, lalo pat matagal na panahon na din nilang hindi nasusubukan ang ganoong gawain. Habang abala naman sila sa pag-aani, wala naman silang napansing kakaiba maliban sa mga magsasakang nagmamadaling gumapas. Bawat isa sa mga ito iisang bagay lamang ang nais at yon ay makarami sa kanilang mga ani. Medyo malaki rin kasi noon ang hatian, kung kaya't lahat ng magsasakang naroon maliban sa kanila ay pawang nagpapaligsahan. Siyempre, hindi naman yun gaanong pinansin nila Orlan. Lalo pat ang nais lang naman nilang mangyari, makakuha ng ilang kilo ng palay na kanila namang makakain sa loob ng ilang araw. Kinahapunan, awa naman ng Diyos, nakaubos sila ng 2 kahon. Kung iisipin, malaki-laki na rin yun, lalo pat 1.5 sako ang magiging parte nila para rito. Matapos naman nilang makuha ang bunga ng maghapon nilang trabaho, agad naman silang bumalik sa baryo ng mga Dibino para partehan ang mga ito. Alam kasi nilang hindi pa yun nakakatikim ng palay, kung kaya't halos hindi na sila makapaghintay sa mga bagay na sasabihin nito sa kanila. Akala nila magiging ordinaryong araw lang yon para sa kanilang dalawa. Pero nang akmang papasok na sila sa gubat, may nasipat naman silang mga mangangabayo na animoy nagmamasid mula sa malayo. Pagsilay naman doon ni Orlan, bigla naman noong nanlaki ang kanyang mga mata, matapos naman niyang mapansin na halos kawangis yon nung mga mangangabayong nakita nila sa bahay ng mga gabunang kanilang napatay. Dahil dito, sinubukan naman nila yung habulin, pero bago pa man sila makalayo, nagawa ng maglaho ng mga nilalang na yon. Nang mapagtanto naman yon ni Orlan, agad naman niyang inabisuhan si Baldo na magmadali nang bumalik sa baryo ng mga Dibino. Hindi niya mawari noon pero malakas ang kanyang kutob na ang mga bagay na kinakatakutan ni Ingkong malapit nang dumating. 10 minuto pa ang lumipas. Nang makabalik na silang dalawa, agad naman nilang ibinaba sa gilid ng kubo ang mga palay nilang dala. Matapos naman nila itong gawin, dali-dali naman silang tumungo sa pamamahay ni Ingkong para abisuhan yung magpatawag ng pagpupulong. Upang sumang-ayon din yon sa nais nilang mangyari, agad naman niyang inilahad dito ang tungkol sa mga bagay na kanilang nakita. Pagkarinig naman ng matanda sa kanilang sinabi, dali-dali naman yung lumabas para abisuhan ang mga nasasakupan nito. Sa kasagsagan naman ng kanilang pulong, meron namang mangilang-ilang nakikipagdialogo sa kanila, gawa ng hindi yun naniniwala na may nakahanap sa lugar na pinagtataguan nila. Ayon sa mga ito, binabalot ng mahika ang kanilang baryo, kaya malabo yung matuklasan ng kahit na sino. Okay, opinion ko sa episode 13. Mukhang nakakatakot yung ginawa nila Orlan ah. Parang nagdala sila ng digmaan sa lugar ng mga Dibino. Pero alam nyo, sobrang bilib na bilib ako kay Ingkong kasi ang lakas. Diba? So, siguro kahit magdala ng gera sila Orlan doon, kayang-kayang saluhin nyo ni Ingkong. May tiwala ako rito sa grupo na to, lalo na sa pinuno nila. Pero syempre, hindi natin malalaman yan kung hindi ko pa ilalapag yung 14. Sunod na natin yon para malaman na natin yung sagot. Yun lang. Pahintay na lang ako sa 14. Salamat.